Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame for Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. July 19 to 25, 2026. Kuha tayo ng angel numbers mo. Vice versa. Uy! Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatawa ng puso niyo mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga ang gusto mo makahan natin, para sa details, ilalagay ko sa screen ang aking FB. Okay? O kaya nandiyan sa description below yung link, or punta kayo sa YouTube channel ko mismo na pinaka-main, na doon yung link, doon nyo lang kuhanin para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Mag-ingat kayo, okay? Ang dami na talagang scammer ngayon. Hindi na lang sila gumawa ng sarili. Galileo. Okay, Cancer, meron kang 9, 23, 28, 31, 36. Pwede connected ka sa mga number na yan or magkakaroon ka ng connection sa number na yan. We have the Virgo, Leo, Libra, Scorpio, and yan, Leo. Also, we have the Leo, Libra nga. Okay. May delay ano. Okay, may mga delay situations sa iba sa inyo. Either delay, madi-delay, i-delay, ipagpapaliban, or may mati-delay, or may delay situation. Pero, sabi naman dito, delay lang ito, but still, there's a progress na marireceive mo pa rin siya. Kumbaga, nandun pa rin yung luck. Siguro nagkakaroon lang siya ng progressing, no? Pero magkakaroon pa rin siya ng magandang outcome doon sa delay na yon. Yan. Kung ano man delay yan, o baka may i-delay ka, madi-delay o ipagpapaliban sa iba sa inyo. May mga kasiyahan, o may mga kasiyahan ka na mararamdaman, o may mga papuri o pasasalamat. There's a love, or may mga papasok na money. Sa iba sa inyo, delay yon. Sa iba sa inyo, pero matatanggap niyo pa rin yon. Ibig sabihin. And then also, is pagkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki. No? Pwede siya yung makapagbigay sa'yo ng stress. Siya yung makapagbigay sa'yo ng pag-aalala. Or ikaw sa kanya, vice versa. No? Or pwede siya yung magbibigay sa'yo ng enlightenment in some aspect of your life. Pwede isa siya sa iyong ka-competition in life. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga pwedeng connected siya sa'yo, ganyan. Yun ang nakita ko. And then also, is may marireceive ka raw. Either this is a gift, love, or money. Or pagbibigay ng tulong, or tutulong. Vice versa, ikaw ito sa kanya, or kung kanino man yan. Andito na yung point na mag-ingat kayo. Losing something valuable. Maraming ibig sabihin nun. Okay? Sa iba naman sa inyo, is may pagnanakaw or mananakawan kayo. Mag-ingat na lang din kayo. Pag-ingat kayo, hindi lang to ata sa'yo, hindi lang sa sa'yo eh. Sa lahat, as in sa lahat, siguro sa buong mundo, merong nangyari ng disease o mga sakit na nangyari na noon na muling magaganap muli ngayon. Kaya mag-ingat kayo hanggat maaari, mag-mask kayo, kung mag-protection kayo hanggat maaari, okay? Hindi natin alam kung paano natin marireceive yan. Diba? Pwedeng sa hangin, pwedeng sa animals, kaya mag-ingat din kayo sa mga kinakain nyo, iniinom, okay? Mag-ingat din kayo sa daga pala, no? Yan. Kung may mga hamster kayo, mag-ingat kayo sa mga, baka makagat kayo o sa mga daga, ganyan, mga ihe, pupo nila, kaya ingat na lang din kayo. Hindi natin masabi kasi di ba meron din silang yan, ingat kayo, disease. Or pwede rin sa iba sa inyo is may mga mararamdam kayong pagod, stress sa trabaho man yan o sa mga makakausap mo yan o sa paligid mo, ganyan. May mga depletion, no? And then also, medyo may kaba, hindi ko alam why. Siguro, either ikaw yung kakabahan o may taong kakabahan to connect sa'yo or makakipag-usap sa'yo, yun. And then also is, may mga magbubukas na bagong pintuan sa iyo. Kaya, kung may mga bagay o sitwasyon na sabi is ng delay sa'yo, ito is parating na. No, yan. May magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. There's happiness, success, and victory. May malalaman ka katotohanan at may mga positive outcome happening to your life. Na-delay man siya,
makukuha na ng iba. Merong sitwasyon na mga positivity, higit pa sa hiling mo darating. Luck, growth, and achievement is coming. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung bakit medyo exhausted kayo. Baka nga pagod yun, or mga kaba, stress, kalungkutan, or may mga big problem na pwedeng maganap o mangyari sa iba. Pero mag-ingat pa rin kayo, ha? Hindi naman kayo lahat to kasi energy lang naman tayo. Pero still, kahit hindi mo siya energy, you need to be very careful kasi araw-araw, hindi lang ikaw, kailangan nating mag-ingat. Okay? And then also, yan, may mga duty and burden situation ako na nakita sa iba sa inyo. Mga iba sa inyo is either sa mga tao na pinakikisamahan mo, sa trabaho mo, o kung saan aspeto ng buhay mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Maaaring nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa iyong number na ito. Tandaan nyo lagi na your angel is try to connect dahil may gusto siyang ibigay na mensahe sa'yo. 3 lang siya, oh. Okay, nandito ka na sa sitwasyon, no? Magkakaroon ka na ng alignment. Magkakaroon ng bagong panimula in some aspect of your life. May mga creative venture, goals, achievement, kasi this is a great blessing din. May tao na nasusuporta sa'yo to achieve that blessing or para i-align ka sa situation or may ipapadala sa universe para i-align ka sa situation. May mga tao, bagay, sitwasyon na aalisin sa'yo si universe dahil i-align ka niya sa tamang direksyon ng buhay mo. Okay? Or sa iba sa inyo is you need to kailangan mo i-try to control and balance any situation into your life. Mag-trust ka sa iyong vision or sa iyong instinct or intuition. Listen to your inner voice, okay? Abundance. Maraming ibig sabihin. Ito na naman tayo sa abundance. Alam nyo yung... ang abundance, hindi lang pera ang abundance, ha? I-explain ko sa inyo. Abundance is a quantity and a supply na nare-receive natin. Ano ba yun, ate? Iniinom, kinakain, mga gamit mo, talent mo, trabaho mo, mga tao na sa paligid mo na who care you, mga as in lahat. Kasi quantity and diba, supply. Yan. Lumabas yung abundance ito kasi kasi may alignment ka, either magkakaroon ng alignment. Ibig sabihin, may pera ka ngayon. Ibig sabihin, mas madadagdagan yan. Kasi why? Magkakaroon ka ng overtime. Diba? Tapos, is mana-night shift ka. O, doon magkakaroon ng abundance. Or sa iba naman sa inyo, isang araw ka lang kumakain kasi wala kang pera, di ba? And then, yung abundance na yon, in the next day, in other day, magiging twice ka nang makakakain. Ibig sabihin, yun yung abundance na ibibigay sa'yo ng universe. Kaya wag niyong iisipin, kasi may nabasa ako sa comment, na hindi daw niya nare-receive yung abundance. Accept abundance, no? Baka magtampo sa inyo si universe, no? Pagka gano'n yung thinking natin. We need to thankful sa lahat ng kahit malilit na bagay. Kasi the more na thankful tayo, handun yung grateful, tsaka handun yung gratitude, mas makikita ng universe na eto na yung alignment to, eto ibibigay niya yung great blessing sa iyo, di ba? Nandun yung point na yon. Yan. Congratulations sa mga kasaganaan. Money, dreams, and manifestation is coming. May mga alisin sa iyo, mga connection. Connection, situation, yan, magkakaroon ka doon ng choices in life. Yan, may mga growth, creativity, joy, ma-receive. Okay, we have the 666. Great blessing to, self-love, boundaries, need, good vibe, wisdom. Wisdom yun, yung karunungan. Also, that is one na abundance sa'yo, okay? Understanding and letting go. Uy, may pagtatapos, oh. Nurture yourself, your needs, desire, and boundaries. Let go of things that are weighing you down. Ano ba yung mga bagay na yon? Magastos ka, hindi ka nag-iipon ng pera. Ibig sabihin, yun yung ikakalubog mo. Diba? Hindi ka man maging magastos, pero masyado ka mapagbigay sa ibang tao. Ibig sabihin, pwedeng hindi mo makamit yung blessing. Diba? Kaya handito si letting go. Diba? Yung mga example ko lang yan, ha? O kaya yung relationship mo, niloloko ka na pero pilit ka pa rin nagsusumiksi. Example ko lang yan naman.
Make space for something meaningful and expand your spirit to all area of your life. Awaken to that big love, opportunity, or job need to squeeze in somewhere. Aba, magkakaroon kayo ng magkakaroon sa inyo ng mga shifting, changes, basta may mga pagbabago, may transition na magaganap sa iyo. As in, meron. Yun yung pinaka-needs mo talaga sa buhay na magaganap. Congrats sa great blessing na ibibigay sa iyo ng universe, no? Nakita kong devil, ano ba yun? Tinago uli. Bigla umano si devil. Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo is, andito yung sitwasyon na makakaramdam ka this time ng mas magiging kalme ang sitwasyon. Siguro, in the past, medyo nagkakaroon ng mga medyo pain, struggle, pagkainis, pagkairita, magulo, or hindi nagiging maganda, no? Ang pakiramdam or yung situation mo, this time hindi. You will find peace. Andun yung pagkakaisa or harmony na mararamdaman mo. Magkakaroon ng mga pagsasaayos, mas magagaang yung nararamdaman mo ngayon, mas magiging okay yung situation mo this time. Sa nakikita ko dito, kumbaga magkakaroon mga transformation, may mga pagsasaayos na mangyayari, yan, handun na yung may mga bagay na matatapos na, o tatapusin mo na, kasi andito na rin sa great blessing, yun, it comes sa yung energy, and sa energy mo, sa iba sa inyo, nandito yung point of letting go something. May mga bagay na ile-let go mo or magtatapos ito. Sa iba naman dito is magkakaroon ng mga paglipat, no? Siguro may mga lilipat ka ng, basta kung ano ang lipat, bahay, trabaho, lugar, kung ano man yan, basta may paglipat, umaga, tanghali, gabi, o kaya is section 1, section 2, section 3, pwedeng na sa point na yun. Basta doon sa paglipat, ako na nakikita sa'yo, also it comes sa yung energy, may mga parang na, pag it's more on renewal yung pagbabago na magaganap sa buhay mo, no, na doon ka sa point na yon. Yun nakita ko, mas you learn, parang may inaaral ka ata o may aaralin ka, and it will growth ang sinasabi dito, yun na nakikita ko tuloy dito. Pero meron kang tinatanaw, parang meron kang binabaliktad o sa nakaraan. Yung iba parang nagkakaroon pa rin ng pag-isolation from the past situation, parang may iniisip ka pa. Hindi ko alam kung ano yun relationship, trabaho, pera, parang may mga ganun ako. Nagkakaroon kasi ng pag-isolate, nagkakaroon sa iba sa inyo ng mga lungkot o sadness, pwedeng maramdaman. Pero sa iba, it's more siya, pagtatapos ito ng hirap. Okay? Pagtatapos ng mga pain, ganyan, sa iba. Parating. Anak, alis mo na kayo dyan. Alis mo na. Ciao, tumali. Dito. Ayan ang Tagalog. Parating. Anak ko, men. Uy, ang dami mong 10, oh. 10. Congrats. Completion. May mga completion situation ka na. Okay. Anak. Parating sa iyo. Parating sa iyo is... Gumin na, anak. May sitwasyon daw na malilito ka. Darating yung point, may sitwasyon daw na malilito ka. Yun ang sabi. Siguro malilito ka sa pagpili. Yan. May mga pagkalito. Kumbaga, sa iba sa inyo, teka lang, inom ako ng inumin. Sa iba sa inyo, magkakaroon ka ng option sa buhay talaga. Yun ang sabi. Parating also sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is merong situation na hinihintay,
May paghihintay kasi ako nakikita. May paghihintay ako na nakikita sa'yo. Pero sabi dito, yung may tao na makikipag-communicate sa'yo, yung hinihintay mo na matagal o ilang weeks man yan or months maybe sa iba is nandun yung point na may taong ko-connect sa'yo. Either siya yung makakatulong sa'yo or siya yung tao na magbibigay sa'yo nung hinihintay mo. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng communication, pwedeng text, mga ganun. Yun ang sabi ha. And then also, parating sa iyo is, yun nga, sabi ko may completion, magkakaroon na ng mga development sa pera mo, sa mga kakaroon ng mga improvement sa nakita ko in some aspect of your life. May mga ano na may mga, magbibigay ka doon ng effort and hard work sa situation mo this time. Yun, ang nakikita ko dito. Magiging more on productive ka, ibig sabihin mas magiging more on active ka this time. Yun ang sinasabi dito, no? Sabi sa inyo, medyo hoping huwag kayo ma-stuck, ano. Yun. But still, handun yung you keep moving sa goal mo this time. Kaya nakita ko, mas magkakaroon ka doon ng stability this time. Isabihin, may mga material success, ganyan, magkakaroon ng mga wealth, prosperity, ganyan. Merong situation na may sitwasyon na mag-i stable. May matanda ako nakikita. May matanda, may taong mas matanda sa'yo. Or, may taong kilala mo na siya matagal, or nakilala mo siya matagal na, or kilala mo talaga siya, nako-connect sa'yo. Makikipag-communicate daw sa'yo. Mas matanda to sa'yo. Ibig sabihin, mas ahead siya. Mas matanda siya sa'yo. Yun ang sabi. Pwedeng related siya sa family, trabaho, or mga connections. Ganyan mo. And then also, parating sa iyo is may babae nakakausap sa'yo. Itong babae na to, nakausap mo na ta noon. As in, nakausap mo na siya noon. Nagkaroon kayo ng transaction itong taon na to. Ko-connect to sa'yo. Babae siya. Pwedeng itong babae na to is meron kayong tension na hindi na-resolbahan in the past or may mga situation pa na hindi pa tapos. And then this time, ko-connect to sa'yo. Babae to. Yun ang sabi. So, iba dito, maaring babae na ko-connect sa'yo who is in a distance, nasa ibang bansa, ibang probinsya, or kalapit baryo. Ganyan. Sa iba sa inyo. Ay, may papasok na pera sa'yo. Makaka-receive ka daw ng text message, communication, 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks. Yun. May union din ako nakikita sa'yo. Mag-ingat ka na lang, kasi andun yung point daw na minsan malanak daw yung likod mo, batok mo, balikang mo, balakang mo. Anak, alis. Tapos nandito daw yung point na merong kang sitwasyon na aabandonahin mo. Siguro ile-let go mo nga siya. Dapat iwasan. Anak, hindi nga nasisira yung card sa'yo eh. Bibi, dapat iwasan. Okay. Siya tumagtinak. Ay, yung buntot. Naipit. Sorry. Naipit pa yung buntot mo. Kasi nandun ka. Ano ba, hindi siya makaalis. Okay, dapat mo iwasan. Iwasan mo, syempre, yung magkaroon ka ng pagpapabaya. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, focusing, pangarap, ganyan. Sa mga
achievement and fulfillment. Yan. Iwasan mo yung maging pasaway. Mga taong pasaway. Marami ibig sabihin ng pasaway, di ba? Hindi nakikinig, matigas ang ulo, um, sarili lang iniisip. Basta maraming klase ibig sabihin ng pasaway. Yan, iwasan mo. Or yung mga taong ganun. No, iwasan mo na mahata ka ng nakaraan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng forgiveness or kung may mga bagay na need to recover, yung movement mo. Siyempre, andun din yung point na yung mga sitwasyon na pwede mo ika-depress, mawala ng pag-asa, no? Yung hindi ka maging very creative, yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo rin yung mga tao na disloyal, ganyan, mawala ng pag-asa sa buhay, o kaya mahata ka o ma-letdown ka ng sitwasyon. Kumbaga, mapanghinaan ka ng loob, ganyan. No? At hindi ka magpatuloy. Anak, wag yan. Kasi pawis yan. Hindi naman iniinom yan. Paawis, iniinom ba yun? No? Ingat ka na lang. And, syempre, kailangan mo rin ng self-care. Kung pagod ka, magpahinga ka, ganyan. O kaya alagaan mo rin yung sarili mo. Huwag ka magpapabaya. Iwasan mo maging immature or yung mga taong immature, ganyan, iwas ka sa kanila. Yan. Iwasan mong matakot sa bagong simula ng sitwasyon kasi if there's a situation na magkakaroon ng bagong panimula sa buhay mo, ibig sabihin, yun yung alignment na ibinibigay sa'yo. No, wag mong isipin na nakakatakot, kaya ko ba, hindi ko ba kaya. Yun. And love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino naman itong love na ito? Okay, when it comes sa love. Kung single kayo, aba, may tao na pinagmamasdan ka lang ah. Okay, may tao dito na maaring may lihim na may gusto sa'yo or minamatyagan ka niya sa iba sa inyo. Stable to. Pero bakit kaya stable siya pero ang sneaky ng energy niya. Ang sneaky ng energy niya. Mag-ingat ka na lang, baka masaktan ka. Ang sneaky kasi ng energy niya. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, yes, kasi naging malihim kasi ang isa sa inyo, vice versa. Yun, pinahalaga mo naman. Kasi ang titingnan ko dito, hindi lang naman din ko kasi kausap niya. May iba pa siyang kausap. Masyado siya naging masikreto. Kung minsan nararamdaman mo na rin, di ba, na medyo umiiwas na rin siya sa'yo. Gusto niya, sasabihin niya palagi sa'yo. Gusto niya mapag-isa, busy ako, maaaring ganun. Yun. Dahil doon yung betrayal talaga. Panglalaki, pambababae, sinungaling, manipulative, disloyal. Ang gusto niya lang, siya lang yung iintindihin mo, siya lang yung susuportahan mo, 'di ba? Unfair naman 'yun, 'di ba? And then kung kayo naman is may third party relationship, oo naman, meron. Malalaman mo naman 'to eh, kasi meron siyang hinahide na text message. Baka nga may sikreto pa tong phone, 'di ba? May lihim siyang ibang phone or lihim na pangalan, iba yung pangalan pero yun pala. O, di ba? Mga nila, no? Yun ang nakikita ko sa iba. Well, sa mga third party, your choice na to. Pero sa iba dito, hindi na rin kasi kayo nagkakasundo. No? Hindi na rin kayo nagkakasundo dito. Pero, kung nakokontrol ka at gusto mo magstay ka. Nasa sayo naman to kasi choice mo naman yan eh. Pero iba dito, maaari magkakaroon ng hiwalayan. Sa mga walang third party relationship, maaring, kung bago ba kayo nito, iba dito bago kayo, no? O kaya maaring matagal na kayo, ngayon lang din kayo nag-uumpisa, pwedeng nandun sa point na yun. Kung matagal na kayo, andun na yung point na parang hindi na lang nagsasalita yung isa kung may mga nagaganap o nangyayaring sitwasyon na hindi nagiging maganda sa pakiramdam o sa pandinig, mga ganong sitwasyon. Isa sa inyo tahimik na lang, pero nagmamatsyag na doon sa point na yon. Mahal ka ba niya? Mahalaga ka daw sa kanya? O mahalaga siya sa'yo? Wala naman kayong third party, di ba? Pero kasi dito sa sitwasyon, either LDR ata kayo, pero may mga hindi to pagkakaunawaan. May pain ako na nakikita sa'yo.
or in this connection. May mga pag-aawayan. Isa dito magsisinungaling. Isa sa inyo, hindi magiging totoo sa sasabihin niya. Or maybe, isa sa inyo is there's something hiding in this connection. As in, energy rin naman to eh. Diba? Kung sa tingin mo is hindi mo to energy, it's good lang. It's good yun. Diba? May mga hindi rin pagkakaintindihan sa iba naman. Money and trabaho. Cancer. Ay. Okay, sa mga walang trabaho. Sa mga walang trabaho, may mga instant opportunity naman daw na darating sa iyo. Ang sinasabi dito. Pero maging aware ka lang daw sa pagpili. Yun, kasi magkakaroon ka daw ng choices. Pero, syempre, kailangan mo mag-action din. Kasi meron naman ako nakikita dito. No? And then also, kung may trabaho kayo, sa may mga trabaho kayo, pinag-uusapan kayo. May mga tao na pinag-uusapan ka o pag-uusapan ka. Yun ang sinasabi dito. Mag-ingat ka na lang din kasi may mga tao rin dito na ima-manipulate ka, kokontrolin ka, may mga masasabi, mga tao na sinungaling o hindi magiging totoo pagdating sa'yo, mga tao na either magmamarunong ito o didiktahan ka niya, mga ganun. Yun. Yun lang naman. Pero maingat ka na lang. Sa iba sa inyo, sa pera nyo, aware ka naman sa pera mo. No? Kumbaga nahado yung sa point na pinag-iisipan mo talaga yung paglabas ng pera mo sa buhay mo. Yun ang nakikita ko. Yun nga lang, siyempre, sometimes, may mga biglaang sitwasyon na biglang labas na pera. Ganon. Kaya mag-ingat ka lang sa pera mo. You need to see the fact of the situation din. No? Mag-ingat ka lang din. Kailangan, may mga bagay kasi na kailangan mong i-change of decision. Halimbawa, wala naman sa plano mong bumili ng ganito pero bigla ka mapapabili. O kaya naman oo, maingat ka pagdating mo sa pera mo pero nandun yung point na hindi ka naman nagiging practical. Halimbawa, ano ba ang pwedeng sabihin? Halimbawa, nagbibiyahe ka. Well, alam ko naman sa pagod yan. Yung kumbaga halimbawa lang pipili ka kasi either taxi or jeep. Nandun sa point na yon. Maring iba sa inyo nandun kayo sa point na yon. Ano? Mas nag-aware kayo pero may mga times na hindi kayo ma-aware. Mga ganong sitwasyon. Yun na nakita ko. Pero ingat pa rin kayo, ha? Yan na nakita ko dito. Tsaka kung magkakaroon ka ng connection na magko-connect ang pera, mag-ingat ka. Lalo na kung may mga link or internet connection or yung kukonek ka sa may mga Facebook, sa mga social media, mag-ingat ka. Kasi baka magulat ka. Ma-wash out yung pera mo. Ate, wala akong pera. Alam mo, ang pera kasi hindi naman porket para lang yan sa maraming tao, sa maraming ipon na pera na tao. Hindi. Yung 100, Diyos meyo, ang laki na rin yun. Magkano sa atin yun, di ba? Yung 50 pesos, sa tingin mo, maliit yun. Sa akin, malaki yun. Diba? Yung mga ganang sitwasyon. Kaya medyo ingat na lang din kayo sa mga ganyan-ganyan, ano? Yung mga jikas-jikas, sa mga link-link, pintot-pintot dyan, baka ma-scam kayo, maloko kayo. You need to be aware, no? When it comes sa mga hindi mo naman talaga sure yung situation o hindi mo sure yung papasukin mo. Mag-ingat kayo kasi at the end, may hirapan kayo. Basta pera ang pinag-usapan, mas maging matalino kayo. Okay? Arigatou namaste, God bless.